Hello everyone and welcome back to my channel. Before anything else, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much. Ngayon ang client natin ay may previous na ribbon, tapos may kulay, tapos kinky yung growth or new hair niya. So, sana ay magawa natin ito ng mabuti at walang palpak. Ayan. Diyan sa dulo, rebanded na yan. Tapos, yung kulay niya, may part na buhok na walang kulay. Tapos, may part naman na wala. Ang ating gagamitin na gamot ay G2 Keratin Rebanding. Itatry natin ito kung mabuti pa ito sa buhok. Yan lang po ang portion natin sa ngayon kasi ang a-applyan natin ay yung growth or new growth niya, yung kinky na hair. So magsa-start na tayo sa ilalim. Always natin tandaan na kapag magre-reband tayo ng kinky hair tapos rebanded yung nasa baba, dapat i-leave nyo muna yung kinky hair niya ng 1 hour or depende kung anong klaseng buhok ang mayroon ang client nyo. I-leave nyo muna siya tapos later ibababa na natin ang gamot. So nilagyan natin ng tubig siya. Always be reminded na dapat mayroon kayong tubig kasi nagpo-protect ito na ma-dry o mag-frizzy yung mga hair nyo. Dapat talaga na may spray gun kayo para anytime na magre-react yung mga hair nyo, may tubig kayo na pang spray. Ang kahalagahan po ng tubig ay nagpo-protect siya na hindi gaanong matapang yung gamot. Pero hindi pa natin ina-applyan yan, but nilagyan na natin ng water. It is because para naman yung gamot na pupunta dyan, hindi siya magiging matapang. Para iwas damage hair, frizzy at dry. Na-leave ko yung new hair growth niya ng mahigit 1 hour po. Depende yan sa quality ng buhok o strand ng buhok. Yan, sprayhan na natin ng tubig. Kasi ililive natin siya para kung bumaba man yung medicine o gamot, hindi siya nakakasira sa rebanded hair. Kaya nandito na tayo sa ikalawang proseso. Natapos na nating na-leave yung new hair niya. So, ibababa na natin ang gamot. So, kukuha tayo ng number 1. Number 1 na gamot ulit. Tapos, yung number 1 natin, lalagyan natin ng treatment para yung tapang ng gamot ay hindi nakakasira sa buhok, sa rebanded hair. So, ang name ng treatment na ito ay Sakura.
So, dapat talaga lagyan nyo ng ganito. Ganyan lang po ang karami na ilagay nyo sa gamot para hindi mawala yung bisa ng number 1 na gamot natin. I-mix natin yan para naman ma-mix siya sa number 1 na gamot na which is the straightening cream. I-mix lang po ng mabuti. So, magsa-start na tayo. Before natin ilagay ang gamot, babad muna natin yung buhok na tubig para naman kahit papano magpo-protect siya sa rebonded hair, especially sa may kulay, para hindi gaano matapang yung gamot. Natapos na nating maglagay ng tubig sa rebonded na part na hair. So ngayon ibababa na natin yung ating number 1 na gamot sa part na rebonded hair. So dapat talaga kapag mag-rebond kayo ng kinky with color and rebonded hair, dapat ito talaga ang gagawin nyo para hindi maging frizzy at magiging damage ang mga buhok. Paalala lang po, huwag masyadong madami ang ilagay na gamot sa part na rebonded na hair at especially sa may kulay na part. So, ililive natin ito ng 20 minutes kasi yung regrowing niya or new hair niya, na-leave na natin. Straight na siya. So, dyan sa baba, ililive natin ng 20 minutes. Para hindi na siya magra-rubberize. Lagi po natin tatandaan na ang pagre-rebond ay hindi siya biro. So, dapat talaga may technique kayo. Ayan, so ililive na natin yan ng 20 minutes at pagkatapos banlawan natin. Ayan, natapos na nating banlawan. Magbo-blower na tayo. Kapag mag-blower tayo, dapat talaga na walang init para hindi siya maging frizzy din. So, magsa-start tayo ng mag-plancha. And of course, magsa-start tayo sa baba. So, ang init ng temperature ng iron na ginagamit ko nito ay 200 lang po. Kasi kaya pa naman sa kanyang buhok. So, kapag mag-plancha kayo, dapat talaga manipis siya. Pero hindi masyadong manipis kasi masusunog din yung buhok. So, dapat manipis siya para talaga yung mga kulot ay mauunad din. So, dapat kapag mag-re-rebond kayo o may
may niririban kayo, dapat may air cap talaga kayo sa ear para hindi mapaso yung mga taingan nyo sa plancha. Ayan, malapit na tayong matapos sa pagpaplansya natin. Ginawa ko itong buhok guys for 8 hours guys. So, hindi talaga siya biro mag-ribbon. Lahat, pagod, lahat. So, yan na ang result sa ating first plancha. Medyo okay na siya, nagiging straight na siya at shiny at silky na siya. So, ngayon, ilalagay na natin ang neutralizer, which is yung number 2. Tapos, ang ating neutralizer ay hinahaluan natin ng treatment na Sakura. Pink yung color. So, dapat pag maglagay kayo ng Sakura o treatment sa neutralizer, dapat hindi masyadong madami para hindi mawala ang bisa sa neutralizer. Ang purpose na nilagyan natin ng treatment yung neutralizer natin or number 2 para mag-protect siya sa hair na hindi magiging frizzy at saka dry. Kasi yung neutralizer, nakakasunog din siya sa buhok kapag hindi nyo alam kung paano gagamitin. So, dapat talaga mayroon kayong mga treatment na ilagay, especially after sa pagpaplansya, para naman yung buhok ay hindi ma-damage at silky pa rin. Yan sana guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat. Ililib natin ito ng 20 minutes din. Pagkatapos ay banlawan natin. Yan, nakabanlaw na tayo. Yan na ang result natin guys na hindi pa natin pinaplansya. So, kapag magpariban kayo, dapat talaga yung last na waswas o last na banlaw ng buhok, yun talaga yung result niya kapag hindi pa pinaplansya. So, ipaplansya na natin ang ating buhok. Pero, malakihan o yung bipis natin malaki para
Yung purpose na ating pinaplantsa para mag-lock in yung mga medisina na nilagay natin para kumapit yung medicine for 3 days na hindi ka maliligo sa buhok mo. So, hindi na ito manipis na pagkaplantsa, malakihan na or maramihan. So, ito na ang ating result, guys. Sana nagustuhan nyo. Super shiny siya. Ang masasabi ko sa product na ito, G2, napakaganda niya, napaka-shiny. Maganda siya gamitin. At hindi siya gaanong matapang. Ayan na yung ating final result. Ayan guys, don't forget to subscribe, like, and share my videos. Maraming salamat. Bye-bye.